Good day everyone, especially to you sir. I am Elaine D. Balase from BSCD2B. So the topic that I chose about the calamity regarding of the disaster and risk reduction management is about earthquake. So earthquake are a major natural hazard characterized by ground shaking caused by the sudden movement of rock materials beneath the earth's surface, typically originating the plate boundaries. So, alam naman natin na kahapon, April 16, 2025, early in the morning, 5:42 a.m. is nagkaroon ng lindol or earthquake na ang center is sa Sarangani. So, the earthquake, ang lakas niya is 5.3. So, ang iba is tulog pa, ang iba naman is gising na. So, maraming karatig bayan din ang nakaranas ng pagyanig. Katulad na lang sa yung intensity 4 is it felt nararamdaman siya generally by people sa loob ng bahay and could awaken light sleepers. Its vibration is similar to the passing of heavy truck and could make hanging objects swing. Hindi siya ganun kalakas pero mararamdaman mo na may lindol. Hindi siya ganun kalakas sa kung saan sentro yung lindol na yon or yung earthquake na yon. So, ano ba yung mga pwede nating gawin para ma-save natin yung sarili natin? First is, kailangan nating kumalma. Second is, duck, cover, and hold. Pero usually, kapag nandyan na yung earthquake, andyan na yung lindol, is hindi na siya nagagawa dahil sa sobrang nervyos, sobrang nagpanic na baka ganito, anong mangyari, ganito, ganyan, is hindi na siya na a-apply. Ganon. So, and pangalawa is pumunta agad sa pangatlo is pumunta agad sa pinakaligtas na lugar o spot sa bahay nyo. At saka, yung spot na alam nyong ligtas kayo. At saka, kung may kasama kayong bata, secure them. Tapos, kung may kasama kayong bata, ipakita nyo sa kanila na kung ano yung tamang gawin during the earthquake. Huwag muna lumabas habang lumilindol. Magstay sa ilalim ng mga tables or kung saan man kayo tumago and make sure na matibay yon. And i-make sure din na yung paligid is clear, walang salamin, walang mga dingding. Basta clear or malayo kayo sa dingding or sa mga salamin. Kasi may tendency na pag sobrang lakas is mababasag or yung pader is mahuhulog. So, iwasan natin yung ganon. So, bakit nga ba nangyayari ang earthquake? So, these events can lead to significant damage, including building collapses. At etong earthquake is nakaka-cause siya ng damage, including building collapses, disruptions to infrastructure and services, and even tsunamis. Tsunamis when the epicenter is offshore. Yun ang isa sa pinaka nakakatakot kapag earthquake. Maaring magkaroon ng tsunami. At sa mga tabing dagat naman is
dapat kailangan nila maging alert kapag may ganyang calamity. And dapat is aware tayo and manood tayo ng mga balita sa Feebox. Usually na-announce naman yan sa Feebox kung may possibility ba na magkaroon ng gantong kalakas na earthquake. Magsasabi din naman sila kung saan banda, and kailangan lang din talaga natin maging aware para ma-safety natin yung sarili natin at yung mga pamilya natin at mga taong malapit sa atin.